Huwag maging biktima ng panloloko. Iintindihan namin na ang pamumuhay at pagtatrabaho sa isang bagong bansa ay maaaring maging kapana-panabik at mapaghamon. Gayunpaman, mahalagang manatiling maingat upang maiwasan ang pagiging biktima ng pandaraya. Sa gabay na ito, bibigyan ka namin ng mahalagang tips sa kung paano protektahan ang iyong sarili mula sa iba't ibang uri ng scams, mga peking website at iba pang mga uri ng internet scam. Madaling kopyahin ng mga kriminal ang mga lehitimong website o lumikha ng mga mukhang napaka-professional. Maaaring igiit ng website na ito ang kanilang kaugnayan sa opisyal na pamahalaan ng Canada o sa mga kasosyo nito. Ang iba ay maaaring mangako ng eksklusibong deal sa imigrasyon o mga garantisadong trabaho na mas mataas na sweldo. Ang mga taktika na ito ay idinisenyo upang linlangin ang mga individual at nakawan ng pera. Upang pangalagaan ng iyong sarili, tandaan ang mga sumusunod. Una, mag-ingat sa mga hindi pangkaraniwang alok. Maging maingat kung ang isang website ay nag-aalok ng mga espesyal na deal para sa mga layunin ng imigrasyon. Iwasang magbayad para sa mga garantiya at mabilis na pagpasok sa Canada o pinabilis na proseso ng aplikasyon. Madalas na hindi totoo ang mga claim na ito. Pangalawa, i-verify ang web address. Palaging i-double check ang web address na ipinakikita sa address bar ng iyong browser. Kapag nag-access ka ng isang website, dapat itong tumutugma sa address na una mong pinasukan. Ngatlo, mga karagdagang panukala, seguridad ng koneksyon. Magbigay lamang ng pribadong impormasyon kung nakakita ka ng simbolo ng padlock sa window ng browser o kung ang web address ay nagsisimula sa HTTPS, nagsasaad ng secure na koneksyon. Email scams. Maaari kang makatanggap ng email na lumilitaw na ipinadala ng isang lehitimong kumpanya o ng gobyerno ng Canada. Maaaring humingi ang email na ito ng mga kompidensyal na detalye tulad ng petsa ng iyong kapanganakan, mga password o impormasyon ng credit card. Sa ilang mga kaso, maaaring idirekta ka ng email sa isang peking website. Ang mga hiwatig na maaaring scam ang isang email. Ang email ay ipinadala mula sa isang personal na address o isang libreng webmail domain. Halimbawa, Yahoo Mail, Hotmail o Gmail. Sa halip na isang gc.ca o canada.ca na Government of Canada email account. Ang email na isang generic ang pagbati tulad ng Dear Customer, sa halip na tawagan ka sa pamamagitan ng iyong aktwal na pangalan. Tandaan, ang ilang mga automated na email ay tinutugunan bilang Dear Client. Kung nakatanggap ka ng ganoong email, kumpirmahin ang pinagmulan nito kung galing ito sa Government of Canada email account. Ang sender ay humihingi ng personal na impormasyon tulad ng iyong petsa ng kapanganakan, password, mga detalye ng credit card, o impormasyon ng bangko. Ang email na bigla mo na lang matatanggap ng hindi mo inaasahan. Ang mensahe ay isang imahe sa halip na karaniwang teksto dapat. Tandaan, hindi sila kailanman namamahagi ng mga visa sa pamamagitan ng email. Phone scam. Ang mga scam sa telepono ay maaaring pagsamantalahan ng mga individual na naglalayong kunin ang iyong mga pondo o manipulahin ang iyong pagkakakilanlan. Dapat kang maging maingat sa mga scam na humihingi ng mga detalye tulad ng iyong credit card, bank account number o anumang iba pang impormasyong na uugnay sa pagbabayad. Tandaan, walang makakagarantiya sa iyo ng trabaho o visa sa Canada. Tanging mga opisyal ng imigrasyon sa Canada, sa mga embahada ng Canada, mataas na komisyon at konsulado ang maaaring magpasya na mag-issue ng visa. Ang lahat ng mga bayad sa proseso ay para-pareho lamang sa lahat ng mga serbisyo sa Canada at sa buong mundo. Ang mga bayarin sa mga lokal na pera
ay batay sa mga opisyal na halaga ng palitan. Pareho lamang ito sa mga bayarin sa Canadian dollar. Hinihiling sa iyo ng gobyerno ng Canada na magbayad ng mga bayarin para sa mga serbisyo ng gobyerno ng Canada sa Receiver General para sa Canada, maliban kung iba ang sinasabi nila sa website ng Visa Office. Ang mga empleyado ng Canada ay hindi kailanman hihingi sa iyo ng magdeposito ng pera sa isang personal na bank account. Hihilingin sa iyo na magpapalit ng pera sa pamamagitan ng pribadong serbisyo sa paglilipat ng pera at pagbabantaan ka, nag-aalok ng mga espesyal na deal sa mga taong gustong pumunta sa Canada o gumamit ng mga libreng serbisyo sa email gaya ng Hotmail, Gmail, Yahoo Mail para makipag-ugnayan sa iyo. Mag-ulat ng kahina-hinalang aktibidad. Kung makatagpo ka ng anumang kahina-hinala, iulat ito sa mga lokal na otoridad sa Canadian Anti-Fraud Center o isang ahensya na nagpoprotekta sa customer sa probinsya, teritoryo. Ang mga migranteng manggagawa ay may mahalagang papel sa Canada at ang iyong kaligtasan ay mahalaga. Sa pamamagitan ng pag-iingat at pagkakaroon ng kaalaman, mapoprotektahan mo ang iyong sarili mula sa pagiging biktima ng panloloko. Tandaan, kung ang isang bagay ay napakagandang maging totoo o tila kahina-hinala, mahalagang magsiyasat muna bago gumawa ng anumang